Ngayon naman, iisa-isahin natin yung key components ng descriptive statistics. These are the components ng descriptive statistics. We have here yung measure of central tendency, measure of variability, and then about distributions, and finally, we will measure yung association between two variables. Bago tayo magsimula sa paggamit ng mga functions and manual computations dito sa Excel, keep in mind na yung dataset ninyo hindi dapat makukulangan. So, hindi kayo pwedeng mag-delete ng kahit na ano dito kasi magbabago din yung resulta. Magiging dynamic siya. Ayan, simulan natin dito sa mean. Mean is average. Same lang sila. So, we can get this manually. Like, gagamit kayo ng sum function and then select the data na gusto nyong magkaroon ng total. You can press Control Shift down. Ayan. Then close parentheses, enter. Ngayon, ito yung total. Pero ang gusto natin is to get the average. We divide this sa total number of data. We have 12 houses here. So, we divide it sa total number of houses. Yan yung manual computation niya. May isa pang computation here na mas matagal kapag gagamit kayo ng per item. Plus, ipa-plus sign siya. Okay. Kung gusto nyo ng very selected lang, you do this. Matagal ito, syempre. And another way is to use this symbol, itong summation symbol. Click that. And then, highlight the data that you want to get the sum. Ayan. Tapos, pindot kayo dito sa formula. Then, divide it sa total data. It's still the same value. Kasi this is the same formula naman. Magkaibang approach lang. So, this is the average ng house price. And we have a very shortcut na function which is the average itself. Highlight all the data set and then yan, pares-pares siya na nakuha. Ngayon, ang isang tricky dito is halimbawa, kinuha nyo yung sum. You have the total amount ng lahat ng bahay. Tapos, ginawa ninyo yung mga sinabi ko, like, you click this average, and then, control shift down. Ika-capture nyo lahat. Kasama yung total. So, iba yung resulta niya compared dun if you controlled the selection. What we can do is, halimbawa, merong total dito, right? So, gagamitin ninyo yung average function, control shift down, and then control up. Ipipindutin ninyo para hindi masama yung total. I-deselect nyo siya at all. Okay? And then close parentheses, enter. So, itong apat na to, parehas ng value kasi yung selection nila is the same. This one, dumagdag kasi yung 2 million. So, hindi siya tama. Hindi siya tamang value. Kapag meron kayong malaking dataset sa trabaho, ito yung laging pagkakamali sa office. Isasama nila yung total value, yung sum, dun sa average. Kaya mali kaagad yung na-represent nilang information. Ngayon naman, kunin natin yung median. Yung median, kailangan naka-arrange siya from smallest to largest para makuha yung middle value. So, kapag even yung dataset mo, yung dalawang median, you will get the average. Kapag add yung dataset mo, halimbawa 11 lang, then, yung pinakagitnang value, yun yung median.
hindi naka-arrange siya ng smallest to largest. Pwede natin itong gawin sa Excel. So, select the dataset kasama yung title ng column. Then, dito sa custom sort, piliin dito yung selling price kasi ito yung gusto natin ayusin from smallest to largest. Then, cell values, smallest to largest, and then click OK. Yan, nakaayos na siya. Madali naman siyang makita na nagbago kasi nagbago rin yung kanyang number dito sa home sale, yung nagre-represent sa kanya. Pwede kasi yung pangalan nito eh. Pero, gawin na lang siyang number as a symbol ng house number 1, $138,000. Ngayon, nakaayos na siya. Alam naman natin na 12 siya na data. So, hanapin natin yung middle values. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is 6 and 7 na ranking. Kasi we have 12. So, to check, merong 5 data above, 1, 2, 3, 4, 5, and 5 data below. 1, 2, 3, 4, 5. Sa even, sa manual computation niya, it is sum ng dalawang value, and then we divide it sa 2 kasi dalawa lang naman yung data na kinuha natin. So, yan yung kanyang median. Sa other function is yung average to check. We still have 2 data. It's the same. Alright? May isa pang function na mas madali, which is the median function. You select all the data set here. Yan. And siya na mismo maghahanap ng value. It's all the same. Ngayon, kapag add naman yung data set natin, halimbawa, so, select, we have add data set, copy, ganyan. Naka-arrange pa rin naman siya ng smallest to largest. Ang median, kapag manually, if 11 yung dataset, yung rank number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ranking siya. So, to check, we have 1, 2, 3, 4, 5 above and 1, 2, 3, 4, 5. 5 below. So, median dito is yan, $199,000. Or we can select the median function and let Excel find it. It's 199 then. Yung mode naman, ito yung pinakamadalas na data inside the dataset. Ibig sabihin ng pinakamadalas, ito yung pinakamaraming value. For example, dito sa dataset natin, 138. Yan. And then, 254. So, dalawa yung mode natin. So, manually, nakita lang natin siya by arranging it in smallest to largest. So, we can just copy. Kung ganyan lang kaliit yung dataset ninyo, di ba? Kung hindi, baka magkamali pa rin kayo. So, dito, sa Excel, we can use mode, multi, select multi, para lahat ng mode makapture. And select the data set. Always not include yung sum. Select the data set and then lalabas pa din yung dalawang pinakamadalas na value sa loob ng dataset, which is the same, 138 and 254. Dito, sa demonstration na to, alam natin ngayon kung saan nanggagaling yung automatic function from Excel. Kung paano siya nagawa manually. In this part ng measure of central tendency, gusto natin malaman yung growth rate. So, ang gagamitin natin na function dito is yung geometric mean. Dito, sa dataset natin, nakalagay
return in percentage. So, etong mga data in this column are in percent. Ang kailangan natin is maging decimal muna siya. We cannot use this sa formula kasi in percent siya. Gawin muna natin siyang decimal. To turn this data into decimal, we just divide it by 100. So, divide it by 100, alright? And then, yan, we have the value na. And remove this percent, return in decimal. What is this about nga pala ulit? Suppose we want to compute how much yung growth rate ng $100 sa beginning of year 1 and then up to year 10. Dito, we're going to use yung past year data. For year 1, ang kanyang growth rate is negative 22.10%. Kaya ginawa muna natin siyang decimal kanina. Over the years, gusto natin malaman ano ba yung actual growth rate niya. Given, ito yung kanyang mga return for each year. Actually, we are working backwards against this data set. Okay? Kinuha natin kasi pabalik yung decimal place ng return. Ngayon naman, gusto natin makuha kung saan nanggaling itong growth factor. So, meron tayong $100 na investment para sa year 1. So, ilagay muna natin year 1, year 2. Then, we have hanggang year 10. Tapos, year 1, meron tayong $100 na investment. Then, itong return, paano siya naging growth factor? To get that, we add yung return in decimal sa 1. It's always 1 plus return in decimal. Kasi, that is another way na to compute yung growth factor. Let's say, okay, if at the end of the year, yan, ang pera mo is $77.90 pero ang investment mo is $100, obviously, meron kang loss. What if hindi mo alam itong growth factor rate mo na to? Let's say, okay, this growth factor rate, hindi mo alam kung ilan siya. You want to work backwards. To get the changes na nangyari or to get the visual ng how many percent ba yung na-loss ko for this year. Ang ginagamit na formula dyan is this one. Yung new price mo, yung new value ng data mo, minus yung old value, which is the original value, and then you divide it then sa original value. Okay? Pang civil service exam yan. So now, etong yung return percentage mo. Accurate, di ba? Pag ginawa mo siyang percentage, yan siya. Pareha siya nung information that you have sa papel. Ibalik natin siya sa decimal, which is 0.221. So, this one is accurate ulit. Ngayon, we want to know naman yung growth factor niya. So, to get the growth factor, you add this sa 1. Kaya by adding 1 plus yung return rate, babalik ka dun sa magkano ba yung nakuha mo. So, this is another approach to get the value ng changes. Ito yung growth factor. And this one is yung working backwards, paano nakuha itong return rate na to. Yung return percentage and this rate. Pero at the end, ito pa rin yung pera mo, $77.90. Diba?
So, meron na tayong information for year 1. Ito yung ending money niya. So, meron siyang loss. Yung ending money ng year 1, yan yung magiging beginning ng year 2. So, capture lang natin siya equals dun sa ending value ng year 1. And this one, paano natin siya makukuha? Of course, 1 plus yung factor rate niya ng year 2. Ito yung changes niya. Ito yung percentage change niya for year 2. So, ginawa natin siyang growth factor rate. And then, we multiply. So, ang shortcut dyan is to drag it down. Kasi, ikakopy niya yung formula above. Ayan, parehas siyang multiplication ng cell sa left side niya. Okay? Pwede natin itong i-double click para i-copy niya yung formula. And then, these two, saan niya kinuha yung value, yung second value niya is from this range. So, pwede natin siya i-double click kasi ina-acknowledge na ng Excel na it's always 1 plus yung value dito sa right side. Yan. And then, this one, pwede na rin natin i-double click kasi meron na tayong value dito sa kanyang left side. So, nabuo na natin ngayon itong table natin about sa percentage of annual returns and growth factors ng $100 mutual fund data. So, lahat ito is nakabase sa $100 na mutual fund data niya. So, yung mutual fund niya for year 1 is $100 at sa year 10 naman, it's 133.45. So, meron na tayong information ng growth factor at kung saan siya nanggaling. Kunin naman natin ngayon yung product nito. Pag sinabing product, ito yung multiply each of this item with each other. So, parang ganito yan. Times the second value times the third value. Tignan natin kung pareha siya ng resulta from the Excel functions. It's the same, diba? So, yung product, siya na mismo yung nag-multiply ng bawat data points. By having this product, pwede natin makuha ulit yung ending investment natin. So, by multiplying this dun sa original investment, it's the same dito sa year 10. So, ito yung gagamitin natin ngayon to get the geometric mean. Geometric mean is a type of average that is used when numbers are multiplied or grow by percentages or rate. Katulad ng ginawa natin kanina, every year, nagbabago yung kanyang growth rate. May mga losses siya at may mga matataas din siyang returns. So, bagay siyang gamitin sa stocks, funds, interest rates under investment return. Tapos, bagay din siya sa population, sales, and GDP under growth rates. So, hindi lang average or arithmetic average ang pwede mo gamitin sa sales pag gusto mo makuha yung growth rate. Mas bagay dito gamitin yung geometric mean. And for ratios and percentages, when values are not independent but compounding naman. So, geometric mean din ulit yung gagamitin mo. So, ang key differences niya from arithmetic mean, sa arithmetic mean is we get the summation ng values, sum of values, and then we divide it dun sa total count niya. Sa geometric mean naman, we multiply the values and take root
dito, yung like 10th root, 9th root, depende sa number of data niya. Tapos, malalaman natin, ano ba yung geometric mean niya? Ano yung, let's say na pinaka realistic na changes na meron. Yung changes from the original value and then yung changes niya sa kanyang new value. Ngayon, kunin na natin yung manual ng geometric mean. So, to do that, gagamit tayo ng power na function. Itong power na functions, like yung exponent na power. Pero, dahil ang kailangan natin is root. Root, like 10th root nitong product ng growth factor. Kaya, ang gagawin natin is 1 over 10. Ito yung reverse nung power rule na exponent na raised to the power of 10. Ang reverse nun is 1/10. Paatras siya papuntang root. Kaya 1/10 yung gamit natin. So, ang geometric mean niya using the power function is 1.029. And then, the other function na mismong diretso na sa geometric mean is yung geomean. So, kukunin natin ngayon yung geomean ng lahat ng to, ng growth factor, and then close it. It's the same. Ito yung product ng growth factor, and this one naman is yung buong dataset ng growth factor. Ngayon naman, gusto natin makita yung growth factor or yung growth rate natin from the geometric mean para ma-estimate natin ano yung annual average ng growth rate natin. Kasi na-reduce na natin siya into a geometric mean, ibig sabihin, ito yung 10th root kasi 10 yung database natin. So, again, meron tayong $100 na investment. Tapos, if naalala nyo yung formula natin dito, it is the new value minus the old value. Ang shortcut niyan is yung 1 plus yung return value. Pero right now, ito yung end value natin, yung 1.029. Ito na yung new value niya. New value, which is 1.029 minus 1. So, we have 0.029. Ito yung paatras niya. Ito yung changes from 100% na investment natin. Tapos, we multiply these two. Yung original investment tsaka yung growth factor that we have right now. So, ito ang estimate natin ngayon na average annual rate ng investment natin. Ito yung kanyang growth every year. Another interpretation is yung $100 investment natin at the beginning of the year will grow into $133 at the end of third year. Paano naman natin yung i-assess? We have $100 multiply sa geometric mean 1.029. Kanina, we take the 10th root. Ngayon naman, we raise it sa 10. Ano ang total niya? It's still 133. It's almost the same. These are just approximation. This is what happened sa 10th year and this is our approximation sa 10th year. So clearly, ang pinakamalapit sa reality na average is the geometric mean kapag ang pinag-uusapan natin is a data that grows over a span of time. Ito yung what happened for 10 years. Ito yung approximate. It is almost the same. So, kapag kukuha kayo ng average
gamitin ninyo geometric mean sa mga bagay that grows over the years. Ngayon naman, gagamitin natin yung Excel to measure yung variability ng dataset. So, nandito yung range, variance, standard deviation, and yung coefficient of variation. Itong range ang pinaka-simplest measure ng variability. Makukuha mo yung range kapag binawas mo yung pinakamaliit na value dun sa pinakamalaking value sa loob ng dataset. Halimbawa, ang pinakamaliit na value is 5. Tapos, ang pinakamalaking value is 20. Gusto natin makita kung gaano kalayo itong pinakamaliit na value dun sa pinakamalaking value. Kaya, sobrang simple lang yung operation na meron tayo dito. Get the highest value, deduct yung lowest value. So, 20 minus 5 is 15. Yan na yung range natin. Yan yung difference between the maximum value and the minimum value sa loob ng dataset. Kapag ganito, ibig sabihin, yan yung range. Meron tayong sample dataset here. So, to get the range, kailangan natin ng minimum and maximum value. Sa Fund A, clearly, wala tayong nakikita minimum and maximum value. So, halimbawa, ito, to visualize, yung year 1 and year 2 is the same. And lahat naman siya the same all over. So, technically, wala tayong range. It's the same value hanggang year 20. Yung next value naman na kukunin natin is para sa Fund B. Just looking at it, diba? Mahirap siyang kunin. Hindi mo alam kung tama ba yung makikita mo. So, ilayo muna natin itong average. Then, pwede natin i-sort ito. Gamitin natin itong sort and filter, custom sort. And then, piliin natin yung Fund B. Tapos, smallest to largest. Ayan. So, nag-rearrange na siya. Dito, makikita natin na ang lowest niya is 100. So, for manual, we have 100 as minimum and then 2,500 as maximum value. So, 2,500 minus 100. 2,400 yung range dito sa Fund B. Pwede rin natin gamitin yung minimum and maximum value. So, let's type maximum value para hanapin niya. Maximum value dito sa Fund B. And then, minus the minimum value dito ulit sa Fund B. Ayan. Minimum value. Kailangan ma-select natin siya. Then close. Then okay. It's the same, diba? This is the manual computation. Kinuha natin yung data by sorting it from smallest to largest value. And then, if we use the maximum and minimum function ng Excel, it's the same. Ngayon, pwede natin itong ibalik ulit sa original year 1 and 2 by selecting sort and filter, custom sort. Piliin natin yung year, smallest to largest, pabalik na siya. Hindi siya nagulo, diba? Kasi, kahit na anong position niya, yun yung hinahanap ng Excel. Given na wala talagang range dito sa Fund A, pwede natin itry yung formula na meron tayo dito sa Fund B. So, let's look for maximum value ng Fund A minus the minimum value. So, it's the same. Wala talagang range para dito sa Fund A. Yung variance, ito yung difference between each observation and the mean. So, we have here an example. This is
a data from an investment. Yan. And then, ito yung fund value and this is yung year. So, for example, year 2, 2,500 yung fund value. So, yung variance dito, ito yung deviation o yung difference ng bawat observation na to from the mean. So, ang mean nito, if you will get the average is 1,180. Gaano kalayo ang bawat observation na to dito sa mean? And then, we will square it. Let's demonstrate using Excel. To illustrate or to demonstrate variance, ito yung gagamitin natin na formula. So, x sub I is the data point minus yung mean. This is the average ng lahat ng data point. And then, square it or raise it to the power of 2. Ito yung summation. Ito yung resulta ng formula. And then, after nyan, we divide it dun sa complete count ng data points. So, how many data do we have? This time, we have 20 minus 1. It is always minus 1. So, ito yung mga kailangan tandaan. If all values are the same, the variance is 0. Walang variability. If values are spread out, the variance is large. And variance is always non-negative. Kasi dito pa lang sa numerator, we raise it to the power of 2. So, if the result here is negative, if you raise it to the power of 2, then ang resulta nun is positive. So, it is always non-negative. Yan. Sundin na natin ngayon yung formula. So, this is a data point minus yung mean. Kaya meron tayong kanina value ng mean. Dito muna tayo sa fund A. So, lahat ng data point natin is 1,000. Okay? I-copy na lang natin siya pababa. Yan. So, let's have a count. 1, 2. Exacto, 20. Tapos, kailangan i-deduct natin siya sa mean. So, it is the data point minus yung mean. Again, the data point minus yung computed value ng mean. And then, kailangan ilock natin to para hindi gumalaw. So, function F4 and then we close it. Right? Gusto lang natin i-prove na kapag same ang dataset, walang variance. And then, ang sabi, yung resulta nitong numerator is you have to square it. So, to square it, we select power and then yung result, saan mo siya i-erase? Sa power of 2. Of course, ang resulta nito is 0. And then, just double click, 0 all over naman siya. Tapos, you divide it sa number of data points. So, the result, ito yung total result niya, we have 0. Then, divide it. Kailangan lagyan ng parenthesis kasi kung hindi, magkakaroon siya ng ibang resulta. So, 20 minus 1. Ang result pa rin ito is 0. Pero kapag ganito ang ginawa ninyo, 0 divided by 20 minus 1, ang mangyayari dyan is this 1 magiging 0 at may iwan yung negative 1 bilang PEMDAS. Kasi mauuna lagi yung multiplication and division bago yung subtraction and addition. So, may resulta kang negative 1. That is wrong. Kailangan i-group mo siya kung ano yung priority. So, sa dulo, it is 20 minus 1 and the numerator is 0. Kaya, the variance is 0. Ngayon, to check
dito sa Fund A, meron tayong manual na resulta na 0. Ang gagamitin natin na function here is var_s. And then, we select everything dito sa dataset natin. Yung gusto natin makuhanan ng variance. And then, close parentheses, enter. So, wala talagang variance. So, totoo yung una nating condition na kapag ang data point o yung dataset are all the same, we have no variance. Ngayon naman, gawin natin manually itong Fund B. So, ang computed mean natin is 1,100 pa din. Unahin muna natin yung data point. Yan. Let's copy. And then, yan. Pwede natin i-drag kasi it copies yung original formula. So, ang dulo niya 1,000 and 1,750. So, it is accurate. Tapos, kunin natin yung difference niya from the mean. So, it is 700 minus 1,100. Then, lock this cell. Function F4. And then, enter. Then, the next instruction is, after ninyo makuha yung difference, is to raise it sa power of 2. So, again, power ng data point, raise it sa 2. Yan. And then, kailangan natin makuha yung total. Ito yung summation. So, get the total. We have 6 million. Tapos, we divide this total sa 20 minus 1, which is 19. Kailangan lang natin illustrate. So, this is now our variance. Let's put it in here sa Fund B. To check, gamitin natin yung formula var_s. Yan. It's the same, diba? Ngayon naman, kailangan natin ng standard deviation para mapaliit natin itong variance. Itong dalawa is always a tandem to find out kung gaano kalayo yung data point dun sa mean. Ang gagawin lang natin dito is to take the square root. May function yan sa Excel. Pwede natin siyang gawing power. Tapos, this one. And then, 1 over 2. Katulad nung kanina, 1 over 10. Or we could just go straight sa square root nitong data. It's still the same. Gaano kalayo ngayon? Ito, yung standard deviation. Yung parang bawat isang data point, malayo siya dun sa mean. Ang mean is 1,100 and each data points, it seems na 587 units far away siya from the mean. Ito yung kumbaga yung computed average between yung lahat ng data points, nagde-deviate siya from 587 up and below. Ito yun. So, from up and below, may deviation siya na $587. So, 1,180 below, nandun siya sa 587 and 1,180 above is 587. Units, pwede natin sabihin units, but this time it's dollar. Yung pinakaiba niya from the mean. Next na hahanapin naman natin is yung coefficient variation. Ang ibig sabihin nito is, it indicates
how large yung standard deviation relative to the mean. So, ang formula niyan is standard deviation divided by mean times 100. So, kumbaga, i-translate natin siya into percent kapag nagmumultiply tayo to 100. So, we have standard deviation divided by yung mean natin for fund B. And then, gagawin siyang percent. So, let's just click percent. So, yung relative size niya, or yung kung gaano kalaki, yung standard deviation from the mean is 53%. It makes sense kasi almost half naman siya din talaga. More than half ng mean. So, coefficient of variation is correct. Ngayon naman, gagawa tayo ng histogram. So, meron tayong dalawang groupings dito for Fund A and Fund B. Alam naman natin na dito sa Fund A, isa lang yung kanyang value. But then, to make it visual na lang, pinagparehas ko na lang yung groupings ng Fund A at B na merong $500 interval, $500 interval. Ngayon, ang gagawin natin is to get muna yung frequency para ma-visualize natin mamaya yung histogram. So, select frequency na function. And then, ano yung data array natin. So, ito yan. Yung gusto natin bilangin. Tapos, yung bins array, ito yung grouping. Pwede rin naman siya hindi grouping. Pwede rin naman siya value. Pero, right now, grouping tayo. And then, enter. So, clearly, yung 1,100 is nandito sa range ng 1,100 1,001 to 1,500. Etong nakikita ninyo na value is the maximum value. Pag nilagyan nyo to ng 0, ganyan, ng ranges, magbabago siya. Kasi, hindi niya to kino-consider na numerical value. Magiging categorical value siya dito sa Excel. Kumbaga, magiging word siya. Tapos, ang mangyayari, ito yung magiging minimum value. Tapos, 1,000 to 1,499 yan. Kasi ito yung mag-start yung 1,500. So, magulo na siya. Kaya, kailangan kapag sa bins array ninyo, very specific siya na numerical value para madaling makita na nasaan within siya. If it is more than 1,001, pag anything more than 1,000, dito na siya papasok sa 1,500. Ito yung maximum value niya. So, ito lang yung may value dito sa Fund A. Sa Fund B naman, select natin yung data array niya and then yung kanyang groupings o yung bins array and then close. Ibig sabihin nito, merong 4 na within 500 yung kanyang range. So, we can check naman. I-arrange lang natin ito by smallest to largest. Piliin natin yung Fund B, smallest to largest. Ilan yung 500? So, 1, 2, 3, 4. 4. Kapag more than 500 ka na, 500, 1 to 1,000, dito ka na sa range ng 1,000. Ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5. So, tama, di ba? Ito yung second. Anything na 501 to 1,000, bibilangan niya sa group ng 1,000. Ngayon naman, i-visualize natin siya using histogram. Para lang mag-visualize natin yung single data point dun sa multiple data point. Ang itsura niya ganito. So, select yung column and then insert histogram. Ayan. Dito kasi sa histogram, ang mini-measure niya is frequency. So, dito ang maximum is 20 data points.
Siyempre, nagdadagdag siya automatically ng more than 20. At ang kanyang interval is 5. Yan, 5, 10, 15, 20. So, hindi niya sinagad sa 20, nagdagdag pa siya ng isa by the system. Eto na siya, wala nang ibang data point. Pero you can improve it by adding access title. Pwede rin legend na sinasabi mo this is fund A, or you can just write it here sa chart title. Dito, pwede natin itong palitan, fund A. And then this one is yung frequency. Then in this side is your fund in dollar. So walang ibang columns, walang ibang amount kasi nandito lang siya sa 1,100. At yung interval niya, minmaintain niya itong by 5. Tapos ang 1,100 is 1,105. Pwede nyo siyang baguhin. Piliin natin. Dito tayo sa horizontal axis, axis options, number of beans. Pwede naman siyang dalawa. But then, parehas lang din siya ng value. So, mas nakakalito, di ba? Kapag sa bin width naman, kung gusto nyo by 100, pwede rin naman, mag-a-adjust siya. So, ito yan, 1,100 to 1,200. Yun nga lang, walang ibang data. So, bagay lang siya sa fund B, itong pag-a-adjust natin ng bin width. So, right now, isa lang siya kasi isa lang yung value na meron dito sa fund A. So, let's move this. Lagay muna natin siya dito sa histogram part. Ngayon naman is sa fund B. We need to select yung buong dataset ng fund B. Kailangan fund B lang, hindi kasama yung other title and below. Yung mismong content lang niya. And then, histogram. So, yan. Meron tayong 4 na beans. May adjust natin yan. Lagyan muna natin siya ng label. Axis title. Tapos, this one is fund B. And then, dito, sa vertical is yung frequency. Kung gaano kadalas siyang binili. So, yung frequency ng fund na lumabas sa data. Tapos, dito naman is yung fund in dollar. Now, we can customize this. Lakihan natin. Kasi mas marami siyang information ngayon. Pwede natin palitan yung font niya to 18. Ayan. Basta iselect nyo lang yung buong chart. Tapos, para ma-edit natin yung buong content niya, double click lang yung chart. Ayan. Tapos, pwede natin palitan. Walang fill, kita yung buong background. So, I prefer solid yung fill niya. Tapos, papalitan ko siya ng halimbawa, blue. Pwede naman. Or gray. So, I prefer white pala. Mas malinaw. Tapos, kung gusto mo ng border, pwede naman solid line or gradient line. Nakikita mo yan outside. Ayan. Double click again. So, automatic na lang. Tapos, these are other customization. You can explore this naman. Depende na rin sa type mo na design ng chart. So, let's focus muna kung paano natin mababago yung intervals dito sa horizontal axis. So, punta tayo sa horizontal axis and then dito sa chart symbol na to, axis options. Yung number of beans, pwede naman natin baguhin ng 5. So, automatic siya na dinivide niya yung buong content from lowest to highest into equal interval. Kaya meron tayong 100 to 580. Hindi siya parehas dito sa bin natin kasi ang interval niya is nasa 500. We can try to change it naman para dumikit man lang dun sa ginawa nating groupings. So, bandwidth, gawin natin siyang 500.
So, 600 yung kanyang maximum. Eh, kung gawin natin 400, ano ang kanyang magiging maximum? 500. Malapit na siya, di ba? 100 to 500 is 4. And then, meron tayong 500 to 900. So, hindi pa rin siya malapit. Pero pwede na din kasi ang dulo niya is 2,100 to 500. And we have 6 na beans. Or pwede natin gawin 499, 5. So, mas malapit siya kasi natatapos siya 100 to 599. So, mas malapit siya. Ganyan lang yung visualization ng histogram. Ito yung groupings natin in numerical value. Ito naman yung groupings natin in histogram visualization. Lagi niyang kinukuha yung previous value. Sinasama pa rin niya talaga. Yun yung challenging dito sa histogram. Pero for visualization sake, okay naman na siya.